Opisyal ng seguridad ba ito? Gusto kong tumawag ng pulis. Nasa administrative suite ako ng Grand Court Hotel. May gustong gumahasa sa akin. Tulungan niyo po ako. Anong ginagawa mo? Sino ang tinatawagan mo? Wala po. Akin na yan. Akin na sabi. Huwag kang lalapit. Akin na. Akin na yan. Anong nangyayari dito? Nababaliw ka na ba? Ginoong opisyal, tulungan niyo po ako. Siya yun. Siya nga. Hinila niya ako papasok at gusto niya akong pilitin. Kung hindi lang ako lumaban, baka kung ano na ang ginawa niya sa akin. Shen yan. Hindi ko akalaing ganyan kang klaseng tao. Anong klaseng araw ba ito? Sisirain mo ang pamilya Shen. Sisirain mo ang Shen Group. Walang hiya ka. Ipinahiya mo ako ng husto. Shense, ikaw ang nag-set up sa akin. Shen yan. Hindi ko akalain na ganyan ka palang tao. Kasuklam-suklam ka. Wanwan, hindi iyan ang iniisip mo. Si Shense ang may gawa nito. Ang mga mata ko lang ang pinaniniwalaan ko. Sa pagitan nating dalawa, tapos na tayo. Wanwan, hindi ganito yon. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin natatauhan at gusto mo pa akong pagbintangan? Ano? Huli ka sa akto. Nakakadismaya ka talaga. Ginoong Shen yan. Pinaghihinalaan kang sa pilitang pambabastos, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Hindi. Wala akong ginawa. Hindi. Hindi ganito ang nangyari. Pamilya Shen, akin na ito. Shense. Ang dating tagapagmana ng Shen Group na si Shen Yan, dahil sa kaso ng sapilitang pambabastos, ay opisyal ng inaresto ngayong araw. Inanunsyo ng grupo na ang kanyang kuya na si Shense ang hahalili sa lahat ng kanyang katungkulan. Nay, nandito na po ang anak nyo. Ang negosyong iniwan nyo, hindi ko nagawang protektahan at nauwi pa ako sa ganoong lugar. Pamilya Shen, pinalayas ako na parang asong kalye sa buong lawak ng Jiangcheng. Ang lumang bahay na iniwan mo lang ang naging kanlungan ko. Ang tansong salamin na ito, parang ito ang pinakapaboritong gamit ng nanay ko noong nabubuhay pa siya. Mukhang napakatagal na nito. Namamalikmata lang ba ako? O naghahalusinate na ako sa tagal kong nakakulong? Lintik. Multo. Lintik. Multo? Ha. Shen yan? Ganito na ang kalagayan mo? Wala ka nang natira? Natatakot ka pa ba sa multo? Tingnan nga natin kung ano ba talaga iyon. Ama, patawad po. Hindi ako naging mabuting anak. Hindi ko po kayo mailigtas. Pati ang huling natitira sa inyong dangal at tahanan ay hindi ko maipagtanggol. Sinabi ni Zhao Ergu na kung bukas ay hindi ko pa mababayaran ang utang na may tubo, dadalhin nila ako sa Yan Yunlu bilang pambayad utang. Mas pipiliin ko pang mawala ng may dangal kaysa dungisan ang pangalan ng pamilya Su. Bini-bini, huwag kang gumawa ng katangahan.
Sino yan? Sino ang nagsasalita? Halimaw. Halimaw sa salamin. Halimaw? Halimaw sa salamin? Ang tansong salamin na ito, ano ba talaga ito? Nay, kung may espiritu ka man sa langit, itinuro mo ba sa iyong anak ang daan na hindi inaasahan ng kahit sino? Kung ang salamin na ito ay talagang nakakonekta sa ibang panahon at dimensyon, ito na ang tanging pagkakataon ni Shenyan para makabangon muli. Binibini? Binibini? Naririnig mo ba ako? Isa ka bang diwata sa loob ng salamin? O isa kang sundo na kukuha ng aking buhay? Ikaw ba ang nakikipag-usap sa akin kanina? Ikaw ba ang pumigil sa akin? Oo, ako nga ang nagsasalita. Pero hindi ako isang diwata at hindi rin ako halimaw. Ako si Shenyan. Nakatira ako sa isang napakalayong lugar sa taong 2026. 2026? Anong panahon o dinastiya iyon? Ako ay mula sa panahon ni Emperador Renzong ng dinastiyang Song. Ako si Su Qingyuan. Northern Song, 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi pa ako pinababayaan ng langit. Talagang hindi ako pinababayaan ng langit, Shenyan. Binibining Su, anong nangyari sa'yo? Ako. Hindi ko sinasadyang mapilayan ang paa ko, pero ayos lang ako. Maghintay ka. Talagang nakakapagpadala ng mga gamit. Ito. Ano ang bagay na ito? Ano ito? Gamot ito. Gamot para sa mga pilay at pasa. Binibining Su, alisin mo ang takip na iyan. Tama? Yan nga. Ispray mo lang sa bahaging masakit. Binibining Su, makinig ka sa akin. Ang salaming ito ay nagdudugtong sa ating dalawang lugar. At kaya nitong magpadala ng mga gamit. Magtulungan tayo. Magtulungan? Wala na akong kahit ano ngayon. At araw-araw walang bumibili sa tindahan ko ng mga pinta. Kinukulit na ako ng mga pinagkakautangan ko. At bukod sa buhay kong halos maubos na, wala na talaga akong pag-aari. Ano ang maitutulong ko kay Dakilang Immortal? Dalawang pirasong barya na lang ang natitira sa bahay. Kung hindi ito aayawan ni Dakilang Immortal, Binibining Su, ang dalawang baryang iyan ay maaaring maging napakahalaga rito sa akin. Gagawa ako ng paraan para mapalitan iyan ng pera rito sa amin. Magkano ba ang utang mo? Sabihin mo sa akin, pati na rin ang sinapit na kawalang katarungan ng tatay mo, sabay nating gagawa ng paraan. Su Qingyuan, na nakilala mo ako at natagpuan mo ang salaming ito, ay patunay na ayaw ng langit na mawala ka at ayaw rin nitong matapos ang buhay ko. May pag-asa pa tayong dalawa. Hintayin mo ang balita ko. Dakilang Immortal. Dakilang Immortal. Dakilang Immortal. Shense, akala mo ba kapag pinaalis mo ako sa pamilya Shen, ay tapos na ako? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako pababayaan ng langit. Su? Kuya Wang, bakit ka na parito? Ang hipag mo kasi. Napansing hindi ka masyadong kumakain itong mga nakaraang araw, kaya pinadala niya ako para dalhan ka ng makakain. Maraming salamat po, Kuya Wang. Walang anuman. Sige, aalis na ako. Kuya Wang, anong nangyari sa braso mo? Matagal ko ng karamdaman ito. Nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't palaging umuulan? Kaya sumasakit na naman ang balikat ko. Ayos lang ako. Aalis na ako. Kuya Wang, maghintay ka muna sandali. Kuya Wang, ito ang mahiwagang gamot na bigay ng isang immortal. Makagagamot ito sa matagal mo ng rayuma. Subukan mo po agad. Mahiwagang gamot? Paano ba ito gamitin? Tingnan mo po. Buksan mo ang takip na ito. Pagkatapos,
Ispray mo kung saan ang masakit, isang beses sa umaga at isang beses sa gabi. Dalhin mo ito at subukan. Sige, susubukan ko ito. Kapag nasubukan ko na, babalitaan kita. Bumalik ka na. Sige po. Aksinyaw. Ying Luo, bakit ka na parito? Halika, pasok ka at maupo. Hindi ako pupunta rito nang walang kailangan. Narinig ko kasi na yung painting na hindi nabenta sa auction noong nakaraang taglagas, ang gawa ni Huang Shanggu na tula ng Song Fengge na natitirang bahagi, ay sa huli ay tahimik na napunta sa mga kamay mo. Mabilis talaga makasagap ng balita ang mga tenga mo. Bakit? Interesado rin ba si Binibining Su? Sa susunod na buwan ay ang ikapitumpung kaarawan ni Lolo, namumroblema ako sa ireregalo sa kanya. Maaari mo bang ibigay iyon sa akin? Ikaw ang magsabi ng presyo, hindi ako tatawad. Kakakuha ko lang sa likhang iyon. May ilang bitak at marupok na bahagi na kailangang alagaan at ayusin, kaya ipinagawa ko na ito sa isang espesyalista. Sa tingin ko, aabutin pa ng ilang panahon bago ko ito maibalik. Pag-usapan na lang natin ang presyo kapag nandyan na. Sinyaw, ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Aasahan ko iyan. Ay, may appointment pa ako sa advisor ko ngayong hapon para pag-usapan ang thesis ko, kaya mauuna na ako. Ililibre kita ng pagkain sa susunod. Sige na, napakahusay mong henyo. Paalam. Paalam. Sir, malaya kayong tumingin-tingin. Hawakan ninyo kung may magustuhan kayo. Boss, pakicheck naman po ito. Gusto ko sana itong ibenta. Sir, maupo po kayo. Isang Xianping Yuan bao mula sa Northern Song. Tunay na piraso. Napakaganda ng pagkakapreserba nito. Halos walang bakas ng pagkasira dahil sa sirkulasyon. Natural at tunay ang patina. Bihira ito. Eksperto pala kayo, boss. Kung gayon, bigyan ninyo ako ng patas na presyo. Ang ganitong karaniwang bersyon, malaki ang pagbabago sa presyo sa merkado. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng presyong diretsyo na $600. Boss, ang bariyang ganito ang kondisyon, kahit karaniwang bersyon lang, dapat ay higit sa $1,000 ang presyo sa merkado. Magtatanong na lang siguro ako sa kabilang kalye. Sir, sandali lang sa pag-uusap tungkol sa presyo, natural lang na may tawaran. Ganito na lang, $800. Ituring na nating pagpapakita ng pakikipagkaibigan. Masyadong maganda ang kondisyon ng bariyang ito. Kung bibilhin ko ito, may kaunti pa rin akong panganib. 1,000. Naiintindihan ko po ang panganib na sinabi ninyo, boss. Pero ang mga ganitong bagay ay baka hindi lang isa ang mayroon ako. Sa hinaharap, kung mayroon man akong kakaibang sinaunang gamit, kayo ang una kong pupuntahan. Kahit mukhang gipit ang lalaking ito, matalas at malinaw ang kanyang mga mata, maayos siyang makipag-usap, at kitang hindi siya ordinaryong tao. Ang isang maayos na napangalaga ang barya mula sa Northern Song Dynasty ay dalawa lang ang maaaring pinanggalingan. Maaaring ito ay mula sa koleksyon ng isang mayamang pamilya na may malalim na kasaysayan, o kaya naman, ay sinuwerte lang siya at nakakuha ng pagkakataong bihirang makuha ng iba. Kahit alin pa man doon, sulit siyang paglaanan ng puhunan. Sige, 1,000 kung 1,000, deal. Sa susunod na mayroon kang magagandang gamit, huwag mo akong kakalimutan. Ano po ang itatawag ko sa inyo, sir? Ako si Shenyan. Salamat sa pagiging mapagbigay, boss. Kin Sinyaw? Tawagin mo na lang akong Sinyaw. Boss Kin, may hihilingin sana ako? Maaari bang makipagpalit sa inyo ng mga piraso ng pilak? Mga piraso ng pilak? Anong panahon na ba ngayon, sir? Ano ang gagawin mo sa mga piraso ng pilak? Magsushooting ka ba ng sinaunang drama? Nahuhumaling kasi ako sa mga bagay mula sa Song Dynasty kamakailan. Gusto ko sanang kumuha ng totoong pilak para isama sa mga nakolekta kong maliliit na gamit mula sa Song Dynasty para maging kumpleto ang hitsura at para na rin makakuha ng swerte mula sa lumang pilak. Aba, nagkataon naman yata. Kamakailan lang ay nakakuha ako ng isang supot ng mga piraso ng pilak
Balak ko sana itong tunawin para gawing alahas. Ganito na lang, ibabase ko sa presyo ng pilak, dadagdagan ko lang ng kaunting bayad sa paggawa. 1,000 bawat tael? Ayos ba sa inyo? 1,000 isang tael, ayos ba? Sige, gawin na lang nating 2 tael. Sige po, sandali lang at kukunin ko para sa iyo. Sir, sa susunod, kung may magagandang bagay kayo, gintuman, pilak, tanso o bakal, porselana, mga aklat o mga painting, pakidala muna rito para mapagmasdan ko. Makakaasa kayo. Madalas ko pa kayong maaabala, Boskin. Mauuna na ako. Shenyan. Mga baryang song na napreserba ng ganito kaganda, talagang kawili-wili. Dakilang immortal, talaga ngang nagpakita ka. Dakilang immortal, nandito ka na talaga. Binibining Su, nakuha ko na ang pera? Ipapadala ko na ito sa iyo ngayon. Dakilang immortal, ito. Napakahalaga nito. Binibining Su, gamitin mo muna ang perang ito pambayad sa utang. Ang matitirang pera ay gamitin mo sa iyong mga gastusin at puhunan sa iyong trabaho. Napakalaki ng kabutihan mo, Panginoong Immortal. Walang maipantapat na pasasalamat si Qing Yuan. Kaya tanggapin mo po ang aking pagyuko. Huwag po. Huwag kang ganyan. Tumayo ka na po. Pareho lang tayong nakikinabang sa isa't isa. Nagtutulungan lang tayo, kaya hindi mo kailangang magbigay ng ganoong paggalang. Kailangan mo lang tumulong kang maghanap ng isang bagay para sa akin, porselana. Porselana? Iyong mga ginagamit ninyo araw-araw, gaya ng mga plato, mangkok, bote at banga. Gamitin mo ang natirang pera para bumili sa palengke. At gaya ng pagpapadala ko ng pera, ipadala mo lang din ito sa akin. Porselana. Dakilang immortal, ito ay binili ng aking ama noong unang panahon. Isang maliit na tasang may asul langit na glaze at bulaklak ang gilid. Dakilang immortal, sa tingin ninyo po ba ay magagamit ito? Oo, kayang-kaya. Ipadala mo na agad dito. Binibining Su, hanggang dito na muna tayo ngayon. Kunin mo na ang pera at bayaran ang iyong mga utang at ayusin ang kalagayan mo. Mag-usap ulit tayo bukas sa ganitong oras. Nag-upgrade tayo ng todo. Malaki ang kinita natin. Boskin, Ginoong Shen, ano naman ito ngayon? pasensya na po sa abala. Pakisuri naman po ito. Tasang ru na may asulangit na glaze at hugis bulaklak na labi. Bagamat may kaunting pilas, hindi naman malubhang nasira. Ang kulay ng glaze nito, ang tekstura, at ang dating, pawang pinakamataas ang kalidad. Ginoong Shen, ilan pang sorpresa ang mayroon ka na hindi ko pa alam? Sa tingin ninyo po, Boskin, magkano ang halaga nito? Ang ganitong maliliit na tasang ru na may kaunting pinsala ay nagkakahalaga sa merkado ng 150,000 dolyar hanggang 250,000 dolyar. Ganito na lang, isang presyo na lang, bibigyan kita ng 200,000 dolyar at babayaran ng buo agad. Ano sa tingin mo? Sige, deal. Nakatanggap ng 200,000 dolyar. Mauuna na po ako. Hindi ba't ito ang aking mabuting kapatid na kakalabas lang ng kulungan? Aba, hindi ba ito ang aking mabuting kapatid na kakalabas lang ng kulungan? Shense, hindi pa kita hinahanap, pero ikaw na mismo ang lumalapit sa akin, ha? Mukhang wala kang natutunan sa kulungan.
Dati ay tangkang panggagahasa. Ngayon naman ay malisyosong pananakit. Shense, sinasabi ko sa'yo, lahat ng kinuha mo sa akin, babawiin ko ang lahat ng iyon. Linwan. Ano? Bakit? Saan ako nagkulang sa iyo? Nagkamali ang tatay ko at nakabili ng peke? Sa isang salita mo lang, na sabihing tunay ito, maayos na sana ang lahat, di ba? Pero kahit kailan ay hindi ka tumulong, na-stroke ang tatay ko, naging vegetative na pasyente, at hanggang ngayon ay nasa ospital pa. Gawain ba iyan ng isang boyfriend? Linwan, noong panahong iyon, Wala kang dahilan. At ngayon ay wala ka ng karapatan. Ganito na lang, bibigyan kita ng 1 milyon at lumayas ka na habang buhay sa Jiangcheng. O kaya, sa susunod na buwan pumunta ka sa kasal namin ni Linwan. Ano sa tingin mo? sinasabi ko sa'yo, huwag kang umasa. Ang lahat ng ginawa mo sa akin, pati ang lahat ng ninakaw mo sa akin, unti-unti ko silang babawiin. Wow! Babawin? Umihi ka muna at tingnan kung ano talaga ang itsura mo. Ay, dahil magkapatid tayo, bibigyan kita ng payo. Tanggapin mo na ang realidad. Ang pamilya Shen ay wala nang kinalaman sa iyo. Ang mga pag-aari ko, huwag mong susubukang hawakan. Sige, napakabuti. Shense, Linwan, ang utang na ito ninyo, ngayong araw, tatandaan ko. Mahaba pa ang laban natin. Boskin, pasensya na talaga. Kamalasan ng pamilya na magkaroon ng ganitong basura. Naging katatawanan pa sa harap mo. Nagbibiro po kayo, Presidente Shen. Sa pagpapatakbo ng negosyo, sa dami ng taong pumapasok at lumalabas, dapat lang na makita ko ang lahat ng klase ng tao. Pero, Presidente Shen, sa pagbisita ninyo dito sa maliit kong tindahan ngayon, siguro naman ay hindi lang para panoorin ko ang drama ng pag-aaway ninyong magkapatid? Matalinong tao talaga si Boskin. Sige. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tungkol sa nabigong subasta noong Taglagas, ang gawa ni Huang Xiangguna, piraso ng tula ng Songfenge, balita ko ay palihim mong nakuha iyon. Napakahigpit ng pagkakapalihim sa impormasyong iyon. Paano nalaman ni Shense? Napakabilis ng mga balita sa iyo, Presidente Shen. Pero, tungkol sa bagay na iyon, naipangako ko na iyon sa ibang tao. Ang mga bagay na gusto ko, ay hindi ko nakukuha. 2 milyong dolyar sapat na siguro ang alok ko, di ba? Isa lang naman iyong piraso. Presidente Shen, hindi ito usapin ng pera. Nangako na ako sa ibang tao. Pasensya na pero hindi ko mapagbibigyan ang gusto ninyo. Presidente Qin, maganda ang pwesto ng tindahan mo. Parang sa susunod na buwan na ang pag-expire ng renta mo. Nabalitaan ko na para sa kaligrapiyang iyon. Ginamit mo ang halos lahat ng iyong puhunan. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa susunod na buwan, bigla kang abisuhan ng may-ari na hindi na i-renew ang renta mo? Ang mga mamahaling gamit mo rito, ililipat mo ba sa mas mahal na pwesto? O balak mo na lang ibenta ng mura para makabawi ng puhunan? Ginoong Shen, hindi ganyan ang tamang pagnenegosyo. Ang pamumuwersa sa bentahan, kapag kumalat ito baka makasira sa reputasyon ng Shen Group. Ang reputasyon ko ay pinaghirapan ko gamit ang aking kakayahan. Ganito na lang, bibigyan kita ng 3 araw, 2 milyong dolyar, pambili sa isang kaligrapiya mo. At titiyaking walang gulo sa tindahan mo. O kaya naman, ikaw at ang bulok mong tindahan ay sabay na lalayas sa mundo ng antik dito sa Jiangcheng. Pumili ka. Halika na, mahal ko. Huwag nating hayaang sirain ng mga iyan ang magandang araw natin. Isang tael na pilak, makatutulong kay Binibining Su sa ngayon, pero hindi nito lulutasin ang problema habang buhay. Imbis na bigyan siya ng isda, mas mabuting turuan siyang mangisda. Kailangan niyang magkaroon sa Bianjing ng matatag na pundasyon at pagkakakitaan. Sabon? Maaasahan ang bagay na ito. Simple lang ang mga sangkap at madali pang hanapin. Higit sa lahat, malaki ang tubo. Eksklusibo? Eksklusibo? Eksklusibong formula ito? Nabalitaan ko na ang tindahan ng alahas ng pamilya Qin ay naglabas ng isang bahagi ng manuskrito ni Huang Xianggu. Pa, napakabilis niyo talagang makasagap ng balita. Nasa kay Qin Shi Niao ngayon. Pero ang babaeng iyon ay hindi susuko hanggat hindi napipilitan. Ngayong araw ay nagbabala na ako sa kanya. Babala? Ang gusto ko ay siguradong walang sablay.
Sa susunod na buwan ay ang 80 kaarawan ni matandang Ginoong Su. Wala namang ibang hilig ang matandang iyon, kundi ang kaligrapiya ni Huang Tingjian. Ang pirasong ito, ang magiging daan natin papasok sa pamilya Su, kaya dapat natin itong makuha. Huwag kayong mag-alala. Ang kontrata sa upa ng tindahan ng babaeng iyon ay hawak natin. Kakalabas lang niya ng lahat ng ipon niya para sa pirasong iyon. Kaya pagkalipas ng 3 araw, siguradong siya mismo ang magdadala ng obra at magmamakawang ibenta ito sa akin. $2 milyong na ang pinakamataas na presyo. Siguraduhing malinis ang trabaho mo dahil ang pamilya Shen ngayon ay hindi na katulad ng dati. Nga pala pa, ngayong araw sa 15 niyaw, nakita ko si Shen Yan. Kalalabas lang niya, mukha pa ring dukha. Pumunta sa tindahan ng Antigo para magbenta ng mga kalat. Ang suwail na anak na iyon, hindi ko alam kung ang kaunting dangal na iniwan ng ina niya ay nawala na sa kulungan. Hahaha, pa, minsan talaga ay. Hangang-hanga ako sa inyo. Dati, nakipisan kayo bilang manugang sa pamilya Shen. Tiniis ninyo ang babaeng iyon at ang anak niya ng maraming taon. Kung hindi dahil sa inyo na itinulak siya sa kamatayan sa paraang mukhang makatwiran, malamang ang negosyo ng pamilya Shen. Hay, huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Ang pamilya Shen ay sa akin, walang makakakuha nito. Kung marunong siyang makiramdam, umalis siya nang malayo sa akin. Pero kung hindi siya makikinig, Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala pa. Hindi ko siya hahayaang magkaroon sa Jiangcheng ng tahimik na kabuhayan. Pa, hintayin ninyo lang na mapasa kamay ninyo ang sulat ni Huang Xianggu. Sisiguraduhin kong, sa kaarawan ni Pamilya Su, ay magiging maringal ang dating ninyo. Cheers pa, hahaha. ha. Ang pinakamahalaga sa paggawa ng sabon ay ang alkali, pero walang sodium hydroxide noong dinastiyang Song. Kaya pwedeng gumamit ng abo ng halaman bilang kapalit. Para naman sa langis, pwedeng gumamit ng sebo ng baboy, sebo ng tupa o langis ng rapeseed, siguradong hindi magkukulang yan sa Bianjing. Para naman sa mga pampabango, gagamit tayo ng bunga ng cornel, bulaklak ng osmanthus, clove at mint. Ang natitira na lang ay ang lalagyan. Pwedeng ukitin ang kahoy para gawing kahon. At ayun, tapos na. Ayos na ang pangunahing proseso. Binibining Su, ipapadala ko na agad ang pera. Nakahanap na ako ng isang negosyo na tutulong sa iyong magkaroon ng matatag na pupwesto sa Bianjing. Maghanap tayo ng paraan para mabuhay sa Bianjing. Ako si Su Qingyuan. Muli akong nagpapasalamat sa pagliligtas sa akin, Dakilang Immortal. Kahapon, sa tulong ng perang ipinagkaloob ni Dakilang Immortal, nabuo ko na ang utang ko kay Zhao Ergo at nabayaran na ng buo. Sinunog na rin doon mismo ang kasulatan ng utang. Nakahinga na rin ako ng maluwag dahil sa awa ni Dakilang Immortal. Nakikiusap po ako sa Panginoong Immortal na muli akong kalingain at gabayan sa aking landas. Ginang Su, Zhao Ergo, bakit ka na parito? Nabayaran ko na ng buo ang utang ko sa'yo. Ano pa ang gusto mo? nabayaran na? Ginang Su, mukhang mahina na ang iyong memorya. Ang binayaran mo kahapon ay ang principal pa lang. Ngayon naman, interes ang sinisingil ko. Dahil pinatungan ng interes ang interes. Hindi sobra, hindi kulang. Hanggang sa araw na ito, eksaktong 5 tael na. Walang hiya ka. Saan nanggaling ang ganyang kalaking interes? Pangingikil na iyan. Pangingikil? Ako ang nagpahiram ng pera. Kaya kung paano ko kukuwentahin ang interes, ako ang masusunod, hindi makabayad? Sige. Sumama ka sa akin sa gusaling Chunfeng at kakalimutan ko na ang utang mo ngayong araw. Bitawan mo ako. Sisigaw ako para humingi ng tulong. Sisigaw? Tingnan natin kung sino ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Ayaw mo sa maayos na usapan, ha? Ngayon ay kokolektahin ko na ang interes mo. Bitaw, hayop ka. Bitawan mo ako. Walang hiya ka. Nangangagat ka pa. Hayaan mong pasayahin kita. At kapag nasiyahan na ako, ibebenta kita sa magandang halaga. Bitawan mo ako. Hayop ka. Bitawan mo ako. Dakilang Immortal, tulungan mo ako. Sino kayong mga hamak na nangahasaktan ng inapo ng aking pamilyang Su? Sino kayong mga hamak na nangahasaktan ng inapo ng aking pamilyang Su?
Sino kayong mga hamak na nangahas sakta ng mga inapo ng pamilyang Su? Iligtas ninyo ako. Monstro! Monstro! May monstro sa loob ng salamin. Ako ang tagapagtanggol na sinasamba ng bawat henerasyon ng pamilya Su. At ang babaeng ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Nangahas kayong bastusin siya? Naghahanap ba kayo ng gulo? Ginoo, maawa po kayo. Hindi ko po alam ang aking ginagawa. Hindi ko alam na si Ginang Su ay pinoprotektahan ninyo. Aalis na po ako ngayon din. Dahil unang beses mo pa lang, kapag nangahas ka pang tumapak sa residensyang Su, bihagin ko ang iyong kaluluwa at ikukulong sa ilalim ng 9 na kalaliman kung saan habang buhay kang di makaaalis. Hindi na po mauulit. Mawawala na po ako ngayon din. Binibining Su, ayos na ang lahat, hindi na muna siya mangangahas na bumalik. Ako si Su Ching Yuan, nagpapasalamat po ako sa pagliligtas ng Panginoong Immortal. Ang kabutihan ng Panginoong Immortal ay hinding-hindi malilimutan ni Ching Yuan. Binibining Su, tumayo ka na. Hindi talaga ako ang Panginoong Immortal, ako pa rin si Shen Yan. Tingnan mo nga, nasaktan ka ba? Hindi po. Panginoon, ito. Binibining Su, ang perang ito ay pansamantalang lunas sa agarang pangangailangan mo, ngunit hindi pang matagalang solusyon. Pero mayroon akong isang paraan na makakatulong sa iyong makapagtatag ng kabuhayan sa Bianjing at hindi ka na magkukulang sa pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang paraang ito ay paggawa ng mabangong sabon. Mabangong sabon? Katulad po ba ito ng pulbos na panlinis? Parang ganoon na nga, pero mas mabisa ito. Naglilinis ng katawan at mukha at nagiiwan ng bango. At ang epekto nito ay higit pa sa karaniwang panlinis. Isinulat ko na ang paraan ng paggawa nito. Tungkol naman sa mga sangkap, hindi siguro mahirap hanapin ang mga iyon dito sa Bianjing. Mantika ng baboy, sebo ng tupa, abo ng kahoy, pati na rin ang iba't ibang pabango ng bulaklak at licorice. Naihanda ko na ang mga tala. Ipapadala ko na ito sa iyo ngayon. Pagkatapos itong magawa, maaari na natin itong hatiin sa iba't ibang uri. Para sa pinakamataas na uri, gagamit tayo ng pinakamamamahaling pabango, mga bulaklak, at iba pang sangkap para ibenta sa mayayamang dalaga at sa mga mararangyang ginang. Maaari nating itaas ang presyo nito at tatawagin natin itong Yurong Xiangyi. Para naman sa katamtamang uri, ang mga gagamitin nating sangkap ay medyo mababa ang kalidad, ngunit malinis at mabango pa rin. Ibebenta natin ito sa mga pamilyang may kaya at tatawagin itong Qingyun Xiangyi. At para sa pinakamababang uri, ordinaryong sangkap ang gagamitin natin. Kaya mas mura ang presyo nito, ngunit babawi tayo sa dami ng benta. Ibebenta natin ito sa mga ordinaryong pamilya at tatawagin itong Jingchen Soap. Panginoong Immortal, napakahusay ng paraang ito, humahanga po ako sa inyo. Ngunit ang panimulang puhunan. Ang ipinadala mo sa akin noong nakaraan, yung maliit na tasang seladon, ay nasa akin pa at naipapalit ko na sa 100 tael na pilak. Ipapadala ko na ito sa iyo bilang panimulang puhunan sa paggawa ng sabon. Para sa matitira, patuloy mo akong ihanapan ng mga porselana. Isang daang tael? Napakamahal pala ng maliit na tasang iyon. Ginoong Shen, noong pinabayaran mo sa akin ang utang, ang natirang pera, ay ayon sa iyong utos, nitong mga nakaraang araw ay nagmasid ako sa palengke upang bumili ng ilang porselana. Hindi marami, dahil baka makatawag ng pansin. Ibibigay ko na ito sa iyo. Mga karaniwang gamit lamang ito mula sa palengke. Ginoong Shen, tingnan ninyo kung magugustuhan ninyo. Talagang maaasahan ka? Binibining Su? Ang mga ito ang eksaktong kailangan ko. Bilis, ipadala mo na rito. Sinyaw. Tapos na ba? Kakakuha ko lang nito. Ang ipinagawa mo, Binibining Su, paano ko naman iyon pababayaan? Ayos na ayos. Kapag nakita ito ni Lolo, siguradong matutuwa siya. Sinyaw, mahal na mahal talaga kita. Huwag kang ngang masyadong cheesy. Tutulungan kitang itabi ang painting. Ang painting na ito ay sa'yo na. Dalhin mo ito mamaya. Huwag kang magpagala-gala. Umuwi ka na agad, narinig mo ba? Opo, naiintindihan ko. Uuwi na ako ngayon para mailagay ito sa altar.
Su Qingyuan. Hindi ito. Ang damit, ang buhok, pati ang pakiramdam talagang ibang-iba. Dahil ba ito sa salamin? O naghahalusinasyon lang ako? O kaya, sa mundong ito, may 2 taong ganito talaga magkamukha? Ginong Shen, ayos ka lang ba? May nakilala ka ba? Wala. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Ginoong Shen, ano itong sako na ito? Boss Qin, kailangan ko na naman po ng tulong ninyo. Mangkok na may puting glaze mula sa Ding Kiln. Tasa na may seladon at ukit mula sa Yao Zhou Kiln. At itong maliit na banga na seladon mula sa Longquan Kiln. Seladon small jar. At saka, tasa na may itim na glaze at disenyong parang balahibo ng kuneho mula sa Jian Kiln. Ginoong Shen, ikaw, nagpunta ka ba sa Song Kiln para mag-wholesale? Ginoong Shen, bagamat hindi ito maikukumpara sa Ru Kiln, ngunit, lahat ito ay mga pamantayang piraso ng mga seramika ng Song. Kompleto ang kondisyon, at malinaw ang bakas ng maayos na pagkakapasapasan nito. Ikaw, saan mo nakuha ang mga ito? Nilimas mo ba ang bodega ng isang museo? O ninakawan mo ang isang kolektor na nagtatago? Hindi po. Tingnan mo, ang kulay ng glaze, ang pagkakaukit, ang mga bitak. Typical na Ding Kiln ng Northern Song. At heto pa, ang rabbit hair pattern at ang kintab ng glaze. Nung nakikipagpaligsahan sa tsaa si Emperador Huizong ng Song, ganitong uri ang paborito niya. Ginoong Shen, magiging prangka ako sa iyo. Kung isa lang ang nakuha mo, swerte ka. Kung 2 naman, biyaya ng iyong mga ninuno, pero ganito karami. Imposible ito. Ginoong Shen, anong koneksyon ang mayroon ka talaga? Lampas na ito sa nalalaman namin sa mundo ng mga antigo. Koneksyon? Hindi mahalaga ang koneksyon. Ang importante, totoo ang lahat ng ito at lalo pa itong dadami. Tingnan na lang kung kaya ni Boss Qin bilhin ang lahat ng ito. Siyempre, bakit naman hindi? Ginoong Shen, ang mga bagay na ito, bagamat hindi mga top tier na pambihira, ay mahalaga dahil tunay, mahusay, at kumpleto. Bibigyan kita ng paketeng presyo. $1,500,000 $100,000. Isang bayaran na lang, ano sa tingin mo? Sige, deal. Ginoong Shen, dahil mayroon kang ganitong pambihirang suwerte, makakakuha ka pa kaya ng mga bagay na mas mahirap hanapin kaysa rito? Halimbawa, para sa ibang tao, mga bagay na mas mahalaga pa sa sariling buhay. Boss Qin, ano ang ibig mong sabihin? Ginseng na 1,000 taong gulang, ang tunay na hari ng ginseng. Ginseng na 1,000 taong gulang. Dinastiyang Northern Song. Hindi ba mula noon ay halos 1,000 taon na ang nakalipas kung si Qingyuan ay mula sa panahong iyon at nagpadala ng ginseng na kahit ilang dekada lang o daan-daang taong gulang na ligaw na ginseng sa pamamagitan ng tansong salamin? Kung gayon, sa taong 2026, ang panahong dinaanan ng ginseng na ito ay tunay na 1,000 taon na, di ba? Boss Qin, pakiusap, ipaliwanag mo ng mabuti. Ang pamilyang Jiang, ang ginang ng pamilyang Jiang, ay halos 20 taon nang walang malay. Ang buhay niya ay nakasalalay sa bagay na ito. Nababaliw na si Ginoong Jiang at ang alok niyang pabuya ay napakataas na, hindi masukat. Pero ang mas mahalaga, mismong si Ginoong Jiang ang nangako. Kung may makapagdala ng tunay na ginseng, magiging panghabang buhay siyang pinagkakautangan ng pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang, Ginoong Shen, ganito na lang ang sabihin ko sa iyo. Ang pamilyang Jiang ay hindi lang basta mayaman. Napakalawak ng koneksyon nito sa matataas na lugar. Kung talagang makukuha mo ang ginseng na iyon, ang makukuha mo ay hindi lang ang utang na loob ng pamilyang Jiang at pagkakaibigan, para ka na ring magkakaroon ng makapangyarihang sandata, isang proteksiyong magpapahintulot sa iyong gawin ang gusto mo sa Jiangcheng, at maging sa mas matataas pang lugar. naintindihan ko. Napakalakas nga ng koneksyon nila. Mukhang ang sangkap na ito sa gamot ay kailangan ko talagang makuha. Boss Qin, tatanawin ko itong utang na loob. Kanya-kanya lang tayong nakikinabang. Si Ginoong Shen ay isang natatagong talento. Kaya ako'y maaga pa lang ay nagpapakita na ng suporta sa iyo. Sana ang mga mata kong ito ay hindi nagkamali sa pagkilala sa iyo. Ang lahat ng gamit na ito ay babayaran ko na agad sa iyo.
Kailangang bilisan ang paghahanap sa ginseng dahil hindi ka hihintayin ni Shense. Sige, aalis na po ako. Shenyan, talaga bang mahahanap mo iyon? Ang pamilyang Jiang at si Shense. Sa pagkakataong ito, ang kalagayan sa Jiangcheng ay mukhang magbabago na talaga. Qing Yuan. Qing Yuan? Nariyan ka ba? Nandito po ako. Tapos na ba ang lahat? Ginoong Shen, ayon po sa inyong utos. Nagawa na ang unang batch ng mga produkto at 2 araw na itong pinatutuyo sa lilim. Ngunit hindi ko po alam kung ang mga ito sa Bianjing ay mabebenta ba. Talagang hindi po ako mapakali. Qing Yuan, kailangan mong magtiwala sa akin. Kapag lumabas na ang mga ito, siguradong magiging patok ang mga ito. Nga pala, tulungan mo akong maghanap at bumili ng isang napakagandang ligaw na ginseng na matagal nang tumutubo. Ligaw na ginseng. Noong nabubuhay pa ang aking ama, may mga kakilala nga siyang ilang mga ngalakal ng halamang gamot. May isang shopkeeper na may apelidong Chen na matagal nang nagnenegosyo ng ginseng sa labas ng hangganan at siya ang pinakamapagkakatiwalaan. Kung kailangan ninyo po, magtatanong-tanong po agad si Qing Yuan mamaya. Ngunit ang ginseng na ganito katagal na ay tiyak na napakamahal. Huwag mong alalahanin ang halaga. Magtanong ka lang. Kahit magkano pa iyan, siguraduhin mong makuha ito. Napakahalaga nito sa akin. Nauunawaan po ni Qing Yuan. Pagkatapos magtinda, hahanapin po ni Qing Yuan si shopkeeper Chen. Mabuti. Qing Yuan, huwag kang matakot. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maghihintay ako rito sa balita mo, galingan mo. Galingan? Ginoong Shen, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ibig nyo bang sabihin ay dagdagan ng langis ang lampara? Sa bayan ko, ibig sabihin niyan ay pagbibigay ng lakas ng loob sa iba. Ibig sabihin, hinihikayat silang sumulong ng buong lakas at magpakatatag. Ganito, sabay nating subukan. Gayahin mo ako, isipin mo na dapat magtagumpay tayo, tapos sabihin mong galingan natin. Subukan mo. Galingan natin. Lakasan mo pa ang boses mo, sige. Galingan natin. Galingan natin. Galingan natin. Galingan natin, galingan natin, galingan natin. Ginoo. Ang sabon na ito na gawa ko ay sadyang pang-alis ng mantsa at sebo. Kung papayagan ninyo akong subukan ito, matanggal man ang dumi o hindi, bibigyan ko kayo ng isang pirasong mabangong sabon bilang pasasalamat. Talaga bang ganon ito ka-epektibo? Kung ganon, sige, subukan mo. Natutunaw ang bagay na ito sa tubig, kaya nitong sipsipin ang sebo at malilinis agad sa isang banlaw lang. Kamangha-mangha, luminis nga talaga. Patingin nga, wala man lang naiwang bakas. Talagang parang bago na. Isang pambihirang bagay? Talagang pambihira ito. Kaya lang, binibini, magkano naman ang sabon mong ito? 5 barya po ang isa. Ginoo, ang pirasong ito na ginamit ninyo ay ibinibigay ko na sa inyo. Pati na rin itong mabangong sabon, gaya ng aking ipinangako. Ang mabangong sabon na ito? Anong amoy iyon? Napakabango. Tiya, amuyin ninyo po. Ay naku, ang bango ng suyo at may kaunting tamis pa. Paghugas lang ng kamay, ganito na kabango. Hindi lang po ito para sa paghuhugas ng kamay. Mas matagal ang bango nito sa balat pagkatapos maligo. At nililinis din nito ang balat. Hindi ito pahuhuli sa mga mamahaling panlinis at abot kaya pa. Mayroon din kaming mabangong sabon na yurong. Mas pino ang mga sangkap nito dahil hinaluan ito ng mamahaling langis mula sa mababangong bulaklak at hinubog sa hugis ng bulaklak para sa gamit ng mga mararangal na tao. Pagkatapos maligo, mabango ang katawan at hindi mawawala ang bango buong araw. Bigyan mo ako ng 2 piraso ng iyang sabon na Jingchen. Mabilis kasing madumihan ang damit ng anak ko. Sige po, Magkano? 10 barya po. Gusto ko ng isang mabangong sabon na Qingyun. Iyong may bango ng dalandan. Sige po, heto na po. Totoo bang mananatili ang bango buong araw? Bigyan mo ako ng isa. Iuuwi ko para ipasubok sa binibini namin. Gusto ko rin ng isa. Mag-ingat po kayo. Gusto ko rin. Gusto ko rin ng isa. Bigyan mo rin ako ng isa. Gusto ko rin. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong magsiksikan. Pumila kayo ng maayos.
Binibining Sue, talagang mabisa ang gamot na ibinigay mo? Ilang araw ko pa lang itong ini-spray, pero hindi na talaga masakit. Maraming salamat sa iyo. Huwag kayong magpasalamat, Kuya Wang. Tutulungan kitang panatilihin ang kaayusan. Halika, pumila kayong lahat ng maayos. Heto ang sa iyo. Ilan ang gusto mo? 2 ang gusto ko. Sige, heto na. 2 para sa'yo. Ako na ba? Isa, sige. Bigyan mo ako ng 2. 2. Hawakan mong mabuti. Sige po. Ilan pa ang natitira? Kukunin na namin lahat. Meron pa. Halika. Heto na. Heto na. Hawakan ninyong mabuti. Mag-ingat po kayo. Ubus na. Aalis na rin ako. Kabuuang 1,325 barya, katumbas ng 13 tael at 25 barya. Samantalang ang puhunan ay wala pang 3 tael na pilak, mahigit 10 tael ang netong kita. Talagang kaya ni Ginoong Shen gawing ginto ang bato, ang kinita sa isang araw, ay higit pa sa kinita sa ilang buwan noon. Ama, tila nakahanap na ng paraan ang inyong anak para mabuhay. Binibini? Ang apelyido ko po ay Zhou, ako ang tagapamahala ng Lanfujai sa West Street. Nagkataon lang na napadaan ako, at nang makita ko kayo, lubos akong namangha sa pambihirang bisa ng inyong sabon. Kung mamarapatin ninyo, Binibini, ito ba ay minananggaling sa inyong pamilya o? Ito ay lihim na resipeng itinuro ng isang nakatatandang namumuhay ng hiwalay sa mundo? Shopkeeper Zhou, ano po ang maipaglilingkod ko? Bago at kakaiba ang inyong kasanayan, at talagang mahusay ang inyong mga produkto. Ngunit ang pagtitinda sa kanto ng kalsada, bilad sa araw at hangin, ay hindi magandang diskarte sa katagalan? At hindi rin mabibili sa tunay nitong halaga. Shopkeeper Zhou, maaari niyo na pong sabihin ng direkta ang inyong pakay. Ang Lanfujai ay may 3 sangay sa Bianjing na nagbebenta ng mga gamit pampaganda ng mga kababaihan. Hindi ko po alam kung maaari ninyong ipagbili ang mga sabon na ito, lalo na ang dekalidad na Jade Beauty Soap. Sa aming mga tindahan, siguradong mas lalawak ang inyong benta ng 10 beses kaysa rito. Shopkeeper Zhou, kailangan ko po itong isang guni sa aking nakatatanda at bibigyan ko kayo ng sagot pagkalipas ng 3 araw. Maaari po ba? Sige, kung gayon, hihintayin ko ang inyong magandang balita. Ito ang aking business card. Tanggapin ninyo po ito, Binibini. Ginoong Shen, hindi po binigo ni Qing Yuan ang inyong inaasahan. Ang unang hakbang na ito ay matagumpay nating nagawa. Ang ginseng na kailangan ninyo ay tiyak na hahanapin ni Qing Yuan para sa inyo. Pribadong tirahan ito. Bawal pumasok ang walang pahintulot. Ako? Nandito ako para... Ganyan na ba ang mga delivery rider ngayon? Wala na talagang modo. Hindi man lang tumatawag at basta-basta na lang kumakatok? Nandito ako para makita si Jiang Shenyue. Maaari po bang ipaalam sa kanya? Ikaw? Dala ang sirang kahon na iyan, balak mong gamutin ang nanay ko? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang pumupunta rito para lang manloko? May dala lang na mga ugat at sanga. Nagpapanggap na mga libong taong ginseng. Ang gagaling nilang magyabang. Pero ang totoo? Puro peke naman ang lahat. Ang lakas ng loob mong mandaya sa pamilyang Jiang. Alam mo ba ang magiging parusa sa iyo? Kung totoo o peke ang dala ko, malalaman agad iyan ng isang eksperto. Dahil naglakas loob akong pumunta, may tiwala ako sa dala ko. Hindi pa man tinitingnan ni Binibining Jiang. Nagdedesisyon na siya para kay Ginoong Jiang. Kung dahil dito, ay maantala ang pagpapagamot kay Ginang Jiang. Ikaw? Ang lakas ng loob mong sumpain ng nanay ko. Uncle Fu, halika rito at ang pekeng manggagamot na ito ay paalisin mo na. Uncle Fu, bilisan mo, ang manlolokong ito ay palayasin mo na. Sandali lang po. Binibining Jiang, nagbilin na ang amo na anumang bagay na may kinalaman sa sakit ng Ginang Jiang ay hindi dapat baliwalain. Mr. Naito, ano po ang ginagawa ninyo? Shen ang apelido ko, Shen yan. Ang nasa kahon na ito ay maaaring maging sangkap sa gamot ni Ginang Jiang. Sige po, kung ganoon. Pati si Uncle Fu ay nagawa mong lokohin? Tingnan natin kung paano ka makakalusot. Kapag wala kang maipakitang tunay na gamot, hindi ka makakalakad palabas. Mister, tuloy po kayo sa loob. Ginoong Sen,
Ayon kay Uncle Fu, dinala mo ang kailangan ng aking asawa? Opo. Balita ko po, si Ginang Jiang ay nangangailangan ng 1,000 taong ginseng bilang gamot. Nagkataon namang nakakuha ako ng isa, kaya narito ako para ibigay ito. Pa, tingnan niyo pong mabuti. Kung isa nga itong 1,000 taong ginseng at hindi basta hinukay sa kung saang bundok na malaking labanos lang pala. Ginoong Shen, maaari ko bang buksan at tingnan? Sige po. Ito. Tunay itong ligaw na 1,000 taong ginseng. Mahal ko, may pag-asa ka na. Pa, tingnan niyo pong mabuti. Baka isa na naman itong sopistikadong peking produkto. Sinabihan na kitang mag-aral ng mabuti, pero hindi ka nakikinig. Puro pagbili lang ng damit ang alam mo. Ang ganitong pambihirang bagay ay likha ng kalikasan. Hinding-hindi ito magagaya ng tao. Ginoong Shen, ang bagay na ito para sa akin at sa pamilyang Jiang ay parang muling pagkabuhay. Hayaan ninyong yumukod ako bilang pasasalamat. Ginoong Jiang, sobra naman po kayo. Ang makatulong sa kondisyon ni Ginang Jiang ay malaking pagpapalana ng bagay na ito at isa ring karangalan para sa akin. Ginoong Shen, hindi naging maayos ang asal ng anak ko. Marami siyang nagawang pagkakamali sa inyo, kaya humihingi po ako ng paumanhin sa inyo para sa kanya. Nag-aalala lang din si Binibining Jiang sa kanyang ina. Naiintindihan ko iyon, kaunting hindi pagkakaunawaan lang naman. Huwag niyo na po iyong isipin. Ginoong Shen, isa itong tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Hindi ito kabayaran. Ito ang pinakamaliit na paraan ng pamilyang Jiang upang ipakita ang aming paggalang sa inyo sa sandaling ito. Kapag nagising na ang aking asawa, tiyak na may mas malaking pasasalamat pa kaming ibibigay. Ginoong Jiang, tatanggapin ko ang tseke dahil makatutulong ito sa kinakaharap kong problema ngayon. Pero ang totoo, pumunta ako rito ngayon dahil mayroon pa akong ibang bagay na nais kong hilingin sa inyo, Ginoong Jiang, o marahil ay isang pangako. Magsalita po kayo, Ginoong Shen. Basta't hindi ito labag sa batas at moralidad, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ako, si Shen Yan, ay dating tagapagmana ng Shen Group. 2 taon na ang nakalipas nang ako'y pagbintangan, hiyain at tapihin, at pagtaksila ng sariling pamilya, kaya nasira ang aking pangalan. Nagpakita ako ngayon, una, para iligtas sa panganib ang buhay ni Ginang Jiang, at pangalawa, para humanap ng daang makababalik para sa akin, o para makamit ang hustisya. Anak pala ng pamilya Shen si Ginoong Shen. Naiintindihan ko na. Tungkol sa mga ginawa ng mag-amang Shen Zhenbang, may nabalitaan na ako tungkol doon. Ano ang balak mong gawin? Hindi ko po kayang abalahin si Ginoong Jiang para personal silang harapin. Ang hiling ko lang po kay Ginoong Jiang, sa oras ng pangangailangan, ay magsalita siya ng makatarungan para sa akin, o kaya naman, ay mabigyan ako ng pagkakataon sa patas na kompetisyon. Wala na po akong ibang hihilingin pa. Ang kabataang ito, hindi siya nanamantala. Sa halip, ay nagtakda siya ng malinaw at marangal na hangganan. Hindi proteksyon ang hanap niya, kundi ang pakinabang ng impluwensiya para magkaroon ng patas na laban. Kahanga-hanga ang kanyang paninindigan at dangal. Ginoong Shen, heto ang business card ko. Sa Jiangcheng man o sa buong probinsya. Kapag nakita ang card na ito, parang ako na rin ang kaharap nila. Kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ang numerong ito. At isa pa, Chiki, simula sa araw na ito, si Ginoong Shen ang tagapagligtas ng pamilyang Jiang at kaibigan ko na rin siya. Ang problema ng kaibigan ko ay problema ko na rin. Sa susunod na nasa labas ka, kapag may kailangan si Ginoong Shen, ibigay mo ang buong tulong mo? Naiintindihan mo ba? Papa, Shen. Ginoong Shen, hindi ko kayo nakilala noon, pero mula ngayon, ibibigay ko ang buong makakaya ko. Ginoong Shen, ang pangakong ito ay binitawan ko mismo matutupad ang iyong kahilingan. Kapag gumaling na ang aking asawa, ang pamilyang Jiang ay magbibigay ng malaking pasasalamat. Shen Yan, aabangan ko po ang mabuting balita tungkol sa inyong asawa. Aalis na po ako. Sige po. Chichi, nakita mo ba? Iyan ang tunay na pambihirang tao. Hindi nawawala ang kanyang paninindigan kahit nasa hirap at hindi nakakalimot sa sarili kahit nasa kapangyarihan. Mukhang
Ang mabagsik na mag-amang pamilya Shen na iyon ay nakatagpo na ng katapat. Shense? Shen Zhenbang. Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Nagbalik na ako, si Shen yan. Hindi niyo po alam, Ginoo. Nitong mga nakaraang araw, ang Yurong Shangyi ay sumikat na sa mga anak ng mga opisyal, halos hindi na makasabay ang supply. Magaling ang ginawa mo. Pero kung masyadong magiging maganda ang takbo ng negosyo, ang mga dating tindahan sa Bianjing ng mga pampaganda ay siguradong hindi iyon palalampasin. Tama kayo, Ginoo. May kutob din si Qing Yuan. Noong mga nakaraang araw sa palengke, may narinig na ako. Sabi nila ay hindi raw malinis ang mga sangkap natin. Iyan ang pinakakaraniwang paraan ng kompetisyon. Ang paninira sa kalidad ng produkto, pagkakalat ng mga sabi-sabi, at maaari ring may pumunta rito para manggulo. Kailangan mong maghanda ng maaga. Nauunawaan po ni Qing Yuan. Dahil sa mga payo ni Ginoong Shen, may kumpiyansa na si Qing Yuan. Qing Yuan, higit ka pang matalino at matapang kaysa sa inaasahan ko. Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Gabi na, magpahinga ka na rin ng maaga, kailangan mo ng lakas para sa darating na pagsubok. Magpahinga na rin po kayo, Ginoong Shen. Mag-iingat po si Qing Yuan sa pagharap sa kanila. Alis na kayo. Lintik naman, napakawalang hiya ng tindahang ito. Ano ba itong ibinebenta ninyo na kapipinsala sa mga tao? Mga tao, halikayo at tingnan ninyo ito. Siya nga, ang nagbenta ng walang kwentang sabon na yon. Ang asawa ko, 2 beses pa lang itong nagamit. Tingnan ninyo ang mga kamay niya, pati ang mukha niya. Nagkaroon ng napakaraming pulang pantal, masakit at makati. Sabi ng manggagamot, dahil daw ito sa nakalalasong sangkap. Mga tao, tulungan ninyo kaming humingi ng katarungan. Totoong nagkaroon siya ng pantal, nakakatakot itong tingnan. Sabi ko na nga ba, ang mga biglaang sumusulpot na produkto, siguradong hindi mapagkakatiwalaan. Napahamak ang asawa ko dahil dito. Gagaling pa ba siya? Ginang, pag-usapan natin ito ng maayos. Sinasabi ninyo na sa akin ninyo binili ang sabon na iyon. Mayroon ba kayong katibayan? Kailan ninyo ito binili? Paano ninyo ito ginamit? Katibayan? Kahapon ko lang ito binili rito sa inyo. Naging ganito ang hitsura niya pagkatapos gamitin. Ano pang katibayan ang gusto mo? Tinatangka mo bang umiwas sa pananagutan? Ginang, kung totoo ngang may problema sa sabon na ibinebenta ko, hindi ako uurong sa pananagutan. Maari ko bang makita ang sabon na binili ninyo? At ikumpara ito sa bago kong sabon na inilabas ngayong araw? Heto. Tingnan ninyo, ang mga sabon ko, anuman ang kalidad, ay pawang gawa sa purong taba ng baboy, tubig mula sa abo ng halaman at mababangong halamang gamot. Pantay ang kulay at walang kakaibang amoy. At mula 3 araw na ang nakalipas, upang maiwasan ang pamemeke, ang bawat piraso ay may tatak na. Natatanging marka ng Jinghu. Pero ang pirasong ito, madilim at hindi pantay ang kulay, may kakaibang amoy, at wala ring marka ng Jinghu. Siguradong hindi ito galing sa akin. Ikaw? Sinungaling ka? Galing ito sa inyo. Ang tatak na iyan, siguradong idinagdag mo lang iyan kalaunan para makaiwas sa pananagutan. Tama. Hindi sapat ang salita lang. Kung may pagdududa pa rin kayo, handa akong patunayan ito rito mismo. Sarili kong gawa ang produktong ito at ako mismo ang gumagamit nito. Kung may lason man ito, ako ang unang mapapahamak. Maaari akong magpatotoo. Ang mantsa ng langis sa manggas ko ay nalinis gamit ang sabon na ito at wala akong naramdamang masama. Ang mga produkto ni Jinangsu ay tunay at dekalidad. Ang dalaga ko ay matagal nang gumagamit ng sabong pampaganda na ito. Makinis ang kanyang balat. At kaaya-aya ang amoy. Ni minsan ay hindi nagkaproblema. Sa tingin ko, may naiinggit lang talaga. At sinasadya kaming siraan. Isa lang pala itong paninira. Siguradong pakana ito ng Hongzhuang Pavilion. Mahusay ka, Ginangsu. Suportado ka namin. Ang husay mo! Ang husay mo! Ako si Su Qingyuan at ako ang gumawa ng sabon na ito para lamang maghanap buhay at matulungan kayong panatilihing malinis ang katawan. Malinis ang konsensya ko sa sangkap at paggawa nito. Sa kalakalan, bawat isa'y umaasa sa sariling kakayahan. Kung madadaig ako sa talino, malugod ko iyong tatanggapin. Ako si Qingyuan. Ngunit kung uulitin ninyo ang ganitong tusong pakana at sisirain ang reputasyon ko, babae man ako, dadalhin ko ito sa korte upang makamit ang katarungan. Katarungan. Oo, tama. Katarungan ang kailangan. Katarungan. Ang husay mo, Ginangsu.
Ang husay mo. Nanatiling kalmado sa gitna ng panganib at mahusay humarap sa sitwasyon. Hindi pangkaraniwan para sa isang ulilang babae ang ganitong galing at kaalaman. Karapat-dapat siyang makasama sa pangmatagalan, siguradong malayo ang kanyang mararating. Uncle Wang, bakit nga ba? Huwag ka na magtanong. Tungkol sa bagay na ito, sigurado na po akong hindi ko na ito mapapaupa sa inyo. Huwag mo na rin alamin ang dahilan. Magmadali ka na lang humanap ng bagong pwesto. Uncle Wang, ilang taon na tayong nagtutulungan at lagi naman akong nagbabayad ng upa sa tamang oras. Xiaoqin, makinig ka sa payo ko, lumipat ka na agad. Huwag mo nang ipilit. May mga tao na hindi dapat natin mga maliliit na negosyante binabangga. Hanggang dito na lang ibababa ko na ito. Boss Chin. Ano na, Boss Kin? Nakapag-isip ka na ba ng mabuti? $2 milyong, pumirma ka ngayon at ililipat ko ang pera ngayon din. Nakapag-desisyon ka na? Sige, matalinong tao si Boskin. Siguradong maiintindihan niya ang sitwasyon. Ang tindahang ito mukhang malapit na itong malipat. Ginoong Shen, napakabilis talaga ninyong makasagap ng balita. Oo, hindi na ako magpapatuloy sa pag-upa. Ang $2 milyong ninyo, sinadya ninyo ba dahil alam ninyong wala na akong ibang mapupuntahan? Bakit ninyo naman nasabi yan? Sa negosyo, dapat ay parehong panig ang sumasang-ayon. Binigyan kita ng 3 araw bilang pagrespeto sa iyo. Ngunit tila ngayon ay hindi mo na kailangan ng respeto kong iyon. $2 milyong ngayon. Bukas, kailangan mo pa ring ibenta ang kasulatang ito. Pero bukas, ang presyo ay depende na sa gusto ko. Hindi niya ibebenta ang kasulatang iyan. Hindi niya ibebenta ang sulat na ito. Sino ba ang sinasabi ko? Hindi ba't ito ang kapatid kong kalalabas lang ng kulungan? Ano? Pumunta ka rito para magpakabayani at magligtas ng babae? Hindi, Shen yan. Hindi. Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Ganyan na nga ang kalagayan mo? May gana ka pang makialam sa buhay ng iba? Boss Chin, kung gusto mong magpatuloy ang negosyo mo, matutulungan kita. Narito ang $10 milyong. Sapat na iyan para mabili mo ang pwestong ito. Kung mapilit ang may-ari na, huwag na itong iparenta, tanungin mo siya kung ibebenta na lang ba niya ang tindahan. Ipangalan mo sa iyo ang tindahan, ituring mo na lang nakasosyo ako. Ito, ang perang ito. $10 milyong. Kapatid, ang perang ito, ninakaw mo ba ito o nakuha sa panloloko? Malinis ang pera ko. Tungkol sa pinagmulan nito, hindi mo na kailangang malaman at lalong wala kang karapatang magtanong. Shense, isama mo na ang babae mo at lumayas kayo rito. Mula ngayon, ang negosyo ni Boss Chin ay hindi mo na kailangang intindihin pa. Sa loob lang ng ilang araw, ang kakalabas lang na ito sa kulungan na walang pera at walang silbi. Paano nagkaroon ng ganoon kalaking halaga? Maliban na lang kung may lihim siyang koneksyon. Mukhang kailangan ko siyang paimbestigahan. Ayos ka Shen yan, gumagaling ka na. Mukhang hindi nasayang ang 2 taon mo sa kulungan. Natuto ka ng manloko at maninlang para makalikom ng puhunan. $10 milyong, napakahusay. Napakahusay talaga. Pero bilang kuya mong may karanasan, sasabihin ko sa iyo na may mga bagay na hindi nadadaan sa pera. Naku kuya, huwag mo na akong alalahanin. Boss Chin, tawagan mo na ang may-ari, tanungin mo kung ibebenta na ba niya ang tindahang ito. Anong nangyari, Xiaoqin? Hindi ba't sinabi mong hindi ka na magre-renew? Uncle Wang, hindi na po ako magre-renew ng upa. Pero gusto ko na pong bilhin ang pwestong ito. Kayo na po ang magsabi ng presyo. Bibilhin ang pwesto? Xiaoqin, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi ko pwedeng ibenta ang pwestong ito. Uncle Wang, seryoso po ako sa pagbili nito. Mapag-uusapan naman po ang presyo. Hindi ito tungkol sa pera. Nagbilin si Presidente Shen na kung sino man ang magbenta ng pwesto sa iyo o magpaupa sa iyo ay para na ring kumukontra sa kanya. Ang buong pamilya ko ay umaasa lang sa maliit na negosyong ito. Maawa ka na po sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang lugar. Tungkol naman sa pwestong ito, kahit magdala ka pa ng isang bundok na ginto, hindi ko pa rin ito may bebenta. Nako, kapatid, nakita mo na ang sinasabi ko? Di ba? Minsan, may mga pintuan at mga patakaran na hindi kayang daanin sa pera lang. Dito sa Jiangcheng, mas matimbang ang reputasyon kaysa sa pera. Boskin, $2 milyong. Huling pagkakataon mo na ito. Ay nako, iniisip ko kung sino ang nagyayabang dito, na kahit nasa labas ako, ay hindi ko na kayang pakinggan. Ikaw lang pala iyan, Shense. Binibining Jiang, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Teka, sino ba siya? Bakit ka ba masyadong magalang sa kanya?
Ano ka ba para magsalita ng ganyan? Walang preno ang bibig mo. Hindi mo ba kilala si Binibining Jiang? Binibining Jiang, pasensya ka na po. Huwag mo na siyang patulan. Hindi siya marunong umasta. Pamilyang Jiang? Aling pamilyang Jiang? May iba pa bang pamilyang Jiang? Ang pamilyang Jiang na kayang abutin ang langit? Binibining Jiang, ano po ang sadya ninyo? Ano bang pakialam mo? Kahit saan ko gustong pumunta, pupunta ako. Wala kang kinalaman doon. Napadaan lang ako, at hindi ko matiis na makitang may isang lantaran na naninindak at nang-aapi ng magandang ate. Shense, inuutusan kita ngayon din. Isama mo ang maingay na babaeng iyan, at lumayas kayong dalawa sa tindahang ito. Huwag na huwag niyo nang guguluhin si ate o ang tindahang ito kailanman. Naintindihan mo ba? Narinig mo ba ng malinaw? Opo, malinaw po, opo, malinaw. Pasensya na po, aalis na ako, lalayas na po ako. Hindi ko naguguluhin si Boss Ken kailanman. Hindi ka pa ba aalis? Kahiya-hiya ka. Paalam? Shenyan, tamang-tama ang dating ko, di ba? Nasaan ang pirma? Ano po kasi? Sa panig ni Qin Sinyaw, may nangyaring aberya? Hindi ko nakuha ang pirma. Wala kang silbi. Kahit isang piraso ng kaligrapya ay hindi mo makuha, ipinagkatiwala ko sa iyo ang pamilya Shen. Pero ganito ka ba talaga magtrabaho? Hindi ko sinubukan pa. Bigla kasing lumitaw ang pamilyang Jiang at kinampihan ang babaeng iyon. Sa harap ng mga tauhan ng pamilyang Jiang, hindi ako nangahas magpakitang gilas. Pamilyang Jiang? Jiang Kiki. Paano niya nakilala si Qin Sinyaw? At paano siya biglang lumitaw? Nagtataka rin ako. Ang hinala ko, hindi si Qin Sinyaw ang may gawa, kundi si Shenyan. Ngayong araw, naglabas siya ng ganoon na lang ng $10 milyong na tseke. Saan naman siya kumuha ng ganoon kalaking pera? Pa, ang hinala ko, nakakuha siya ng koneksyon sa pamilyang Jiang? Si Jiang Qiqi? Siya ang nilapitan nito. Imbestigahan ninyo. Mula nang makalaya si Shenyan, bawat lugar na pinuntahan niya, bawat taong nakasalamuhan niya, pati na ang bawat sentimo niya, suriin ninyo ng mabuti. At isa pa. Shense, anak kita, kaya ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang negosyo ng Shen Group. Pero dapat mong maintindihan, hindi kapos sa mga anak ang pamilya Shen. Sa labas, maraming gustong tumawag sa akin ng pa, at maraming handang magtrabaho para sa akin. Kapag hindi mo pa ito nagawa ng maayos, hindi ako magdadalawang isip na palitan ka ng mas may kakayahan kaysa sa iyo. Hindi po, naiintindihan ko. Naiintindihan ko po, pa. Aayusin ko po ito. Tiyak na huhukayin ko ang lahat ng sikreto ni Shenyan. Makukuha ko na ito sa pagkakataong ito. Hindi ko po kayo bibiguin. Tandaan mo, resulta lang ang kailangan ko. Wala akong pakialam sa paraan mo. Magpadala ka ng mga tao para bantayan si Shenyan ng 24 na oras, pati na ang babaeng iyon na si Qin Sinyaw. Kahit lagi mong sinasabing galing ka sa hinaharap, at isa ka lamang ordinaryong tao, pero sa puso ni Qing Yuan, ikaw ang nagsisilbing liwanag sa madilim kong buhay. Ikaw ang nagbibigay liwanag at nagpoprotekta sa akin, aking tagapangalaga. Ang utang na loob na ito ay hinding-hindi malilimutan ni Qing Yuan kailanman. Ginoo. Ginoo, tingnan ninyo po, ito ang mga ginawa ko base sa inyong formula. Ang ilang uri ng paunang gawang pulbos na pabango at pulot ng bulaklak. Qing Yuan, napakahusay. Kailangang tiyakin mo na maganda ang lalagyan at mahigpit ang pagkakasara. Ayos lang kahit medyo mahal. Ang target nating mga customer, ang binibili nila, ay ang ganitong natatangi at pinong kalidad. Sige, hanggang dito na muna tayo ngayon.
Boss, nakakita ako ng multo. Umiilaw ang salamin sa loob. At may isang babaeng mula sa sinaunang panahon na nakikipag-usap sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka na malikmata? Hindi po, boss. Totoo po. Sigurado ka ba? Babaeng mula sa sinaunang panahon, isang salamin. At nakakapag-usap pa. Opo, tama po kayo. Totoo po iyon. Sige. Napakaganda. Ikaw, ipagpatuloy mo lang ang pagbabantay sa kanya. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay na makaka-alerto sa kanila. Magpapadala na ako ng mga tao riyan. Kaya pala, ang isang sirang salamin ay nagagawa palang kumonekta sa sinaunang panahon. Ito pala ang tunay na alas ni Shen. Hindi lang ito basta salamin. Isa itong walang katapusang walang kasing laking bundok ng ginto, isang buhay na imbakan ng mga antigong gamit, isang butas sa panahon at kalawakan na nagbibigay daan sa sinumang gawin ang lahat ng gusto niya. Mahusay ka talaga, Shen. Akalain mong para sa kuya mo ay naghanda ka ng ganito kalaking regalo. Dahil sa salaming ito, bakit pa ako magsisipsip sa pamilyang Jiang at pamilya Su? Ako na mismo ang magiging pinakamataas. Sige, kailangang maagaw natin iyan. Tara na. Hello? Hello? Bini. Sino ka? Bakit nasa kamay mo ang salaming ito? Nasaan si Shen at si Ginoong Shen? Shen. Gumising ka, Shen. Gumising ka. Shen, gumising ka. Gumising ka. Gumising ka, Shen. Gumising ka. Shen, gumising ka. Gising na. Bilisan mo. Gumising ka na. Anong nangyayari? Sinong gumawa nito? Ang salamin. Si Shen sa iyon. Saan ka pupunta? Huwag kang matakot, Bini. Ako ang kuya ni Shen. May mahalaga siyang aasikasuhin kaya umalis siya. Ipinagkatiwala niya sa akin ang salamin. Nabalitaan ko na ikaw at siya ay may transaksyon sa negosyo. Kaya ako na ang makikipag-ugnayan sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hinding-hindi ibibigay ni Ginoong Shen ang salaming ito sa ibang tao. Sino ka ba talaga? Anong ginawa mo kay Ginoong Shen? Saan mo nakuha ang salaming ito? Bini, marunong ang matalino kung kailan susunod. Kung ano man ang maibibigay sa iyo ni Shen 10 ulit ang ibibigay ko. Mga ginto at kayamanan, pati na ang marangyang buhay. Wala kang hiya. Siguradong gumamit ka ng masamang paraan para nakawin ang salaming ito. Ako, si Su Qingyuan, kahit ikamatay ko pa, ay hinding-hindi makikipagtulungan sa isang hamak na tulad mo. Kung may mangyaring masama kay Ginoong Shen, kahit maging masamang espiritu ako, pagbabayarin kita. Bini, bakit ka ba ganyan mag-isip? Shense. Kapag may masamang nangyari kay Ginoong Shen, kahit anong kapahamakan, magiging masamang multo ako at pagbabayarin kita. Bini, bakit ka nag-iisip ng ganyan? Shensi, ibalik mo sa akin ang salamin. Shen. Ibalik sa iyo? Gunggong ka ba? Hindi ka pa ba nagigising? Akin na ang salaming ito at gagawin ko ang gusto ko. Pamilyang Jiang at pamilya Su, lumuhod kayong lahat sa harap ko.
Shense, pagnanakaw ang ginagawa mo, at krimen ang pananakit sa kapwa. Nasa labas ang mga tao ng pamilyang Jiang, at darating na ang mga autoridad. Shense, hindi sa'yo ang salamin at hindi mo rin ito kayang kontrolin. Ibalik mo sa akin at palalayain kita. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintong ito. Ay naku, takot na takot ako. Ano ngayon? Sasabihin ko sa iyo. Ano ang halaga ng batas? Ano naman ang pamilyang Jiang? Hawak ko ang salamin, kaya ako ang masusunod. Magandang dilag, narinig mo naman, di ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumama ka sa akin at tatamasahin mo ang walang katapusang yaman at karangyaan. Wala kang hiya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ako si Su Ching Yuan ay sumusumpa na hinding-hindi ako magkakaroon ng anumang ugnayan sa isang tulad mong masamang isip, mababang taong nananakit sa sariling kamag-anak, kahit kaunting ugnayan. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Napakagaling naman ng hindi ka karapat-dapat. Kung hindi rin lang mapupunta sa akin, walang sino man ang makakakuha nito. Shen Yan, ang puno mong pinagkakakitaan. At ang sirang salaming ito, magsama kayong madurog. Tigil, huwag. Ching Yuan? Kumonekta ka? Kumonekta ka? Kumonekta ka na! Naririnig mo ba ako? Ginoong Shen? Ginoong Shen, magsalita ka naman, Ginoong Shen. Ginoong Shen, sumagot po kayo kay Ching Yuan, nakikiusap po ako. Shen Yan? Shen. Shen Yan, hindi pwede ang ginagawa mo. Nandito ka lang, hindi kumakain at hindi natutulog. Maayos mo ba ang tansong salamin sa ganyang paraan o mapaparusahan mo ba si Shense? Alam ko. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Inumin mo muna itong sabaw ng manok. Sa totoo lang, pumunta ako rito dahil may hihilingin sana akong pabor. Ano yon? Pagkalipas ng ilang araw, ika-80 kaarawan na ng lolo ng matalik kong kaibigan. Alam mo naman, bilang babae, hindi rin ako komportable kung mag-isa. Akong pupunta roon. Gusto sana kitang yayain na samahan ako. Sumama ka sa akin. Wag na lang siguro. Shen Yan. Matagal nang sumisip-sip sa kanila ang mag-ama ni Shense. Siguradong nandoon sila sa pagkakataong ito. At isa rin itong pagkakataon para makilala ka sa pinakamataas na lipunan. Shen Yan, kailangan mong makalabas dito. Naiintindihan mo ba? Tama si Sinyaw. Ang paglubog sa sakit ng pagkawala ng tansong salamin ay walang saysay. Kailangan ko pang tahakin ang landas ng paghihiganti. Kailangang magpatuloy ang buhay. Sige, sasamahan kita. Pero kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Sige, kung ganoon ay susunduin kita pagkalipas ng ilang araw. Hello? Sino ito? Hello? Sino ito? Senyorito Shen Yan, kung nais ninyong malaman ang tungkol kay Madam Baiwan, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng inyong ina, pati na rin ang tungkol kay Shen Zhenbang, at ang nakaraan ng inyong ina kasama si Shen Zhenbang, pumunta po kayo mamayang alas 8 ng gabi, mag-isa, sa Qingshan Tea House, sa silid na Zuyun. Hindi na ako maghihintay pa. Patibong ba ito o pagkakataon? Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Ina. Totoo man o hindi, kailangan kong pumunta.
Uncle Fu, ako po ang pinatawag ninyo? Senyorito Shen, pasensya na po sa biglaang pag-imbita. Sana ay mapatawad ninyo ako. Sabi ninyo sa telepono, tungkol ito sa aking ina. Maupo ka. Halika, maupo tayo at mag-usap. Halika. Salamat po. Si Baywan ay anak ng dati kong kakilala at mula pagkabata niya, pinagmamasdan ko na siyang lumaki. Mabait at maalaga siya. Katulad ng kanyang ina. Nang lumaki na siya at nagpakasal, natuwa rin ako para sa kanya. Kaya lang, kalaunan, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. May alam po ba kayo? Hindi siya likas na sakitin. Nagkaroon lang po siya ng bahagyang sipon at gagaling din siya pagkatapos magpahinga. Simula nang si Shen Zhenbang na iyong ama ang mismong naghanda ng kanyang gamot at nag-ayos ng kanyang pagkain, ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina. Binisita ko siya ng ilang beses at palihim niyang sinabi sa akin na lagi siyang nakakaramdam ng pagod at palpitasyon. Sabi ng doktor ay dahil ito sa panghihina matapos manganak at dahil na rin sa sobrang pag-aalala. Naghinala po ba kayo? Ako ay palihim na kumuha ng isang matandang doktor upang suriin ang kanyang pulso. Sabi ng matandang doktor, tila matagal na siyang nakakainom ng kaunting maiinit na sangkap na metal o mineral na sumira sa kanyang mga laman loob. Kaya pinaalalahanan ko siya na mag-ingat sa kanyang pagkain at iniinom na gamot. Naniwala po ba siya? Siya ay sadyang napakabait. Marahil ay hindi niya gustong maniwala na ang taong kasama niya sa buhay ay may napakasamang kalooban. Pagkatapos niyon, lalong lumala ang kanyang sakit. Salit-salitang nagiging malinaw ang isip at nawawalan ng malay. Noong huli ko siyang binisita, hindi na siya makapagsalita. Hindi nagtagal. Nabalitaan ko na pumanaw na siya. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin? May dalawang dahilan. Bata ka pa noon at ipinakulong ka pa ni Shense sa pamamagitan ng paninirang puri. Natatakot ako na baka may mangyari ring masama sa iyo. Ang ikalawa naman ay wala akong matibay na ebidensya. Ang taong si Shen Zhenbang ay napakaingat at ang mga taong sangkot noon ay malamang na pinatahimik na o kaya naman ay nagtago na sa malayo. Wala akong ebidensya, kaya hindi ko siya mapapanagot. At isa pa, ayaw kong mabigla siya sa ginagawa ko. Paano na ngayon? Ngayon ay pwede na, di ba? Oo, ayos na ngayon. Nakalabas ka na. At may ginawa kang nanalaman ng buong Jiangcheng at ng lahat sa pamilyang Jiang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Napagising mo ang ginang. Iba na ngayon kumpara noon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May utang na buhay sa iyo ang pamilyang Jiang. At higit sa lahat, may napakalaking utang na loob sila sa iyo. Hindi mo na kailangang hanapin ang mga ebidensyang naglaho na ng tuluyan. Dapat mong ipaalam sa lahat ang karumal-dumal na krimen ni Shen Zhenbang, paglalason sa sariling asawa dahil sa pera at pagdiin sa sarili niyang anak. Ang mga tao sa pamilyang Jiang ay maniniwala sa iyo at susuportahan ka nila. Sige po. Uncle Fu, salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito. Walang anuman. Sinasabi ko lang sa iyo ang ilang bagay tungkol sa nakaraan. Ang dugo ng aking ina na dapat ipaghiganti at ang sarili kong mga hinaing. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na. Hindi ko akalain na ganyan kang tao. Anong araw ba ngayon? Gusto mong sirain ang pamilya Shen at pati ang buong grupo. Gago ka. Ipinahiya mo ako ng husto. Shenyan, hindi ko akalain na ganyan ka palang tao. Marahil, talagang oras na para sa ganap na pagtutuos.
Tingnan mo ang mga disenyo at ang kulay nito. Oo nga. Maganda rin ang hugis nito. Qingyuan? Hindi, imposible. Basag na ang salamin. Pero, kamukhang kamukha niya talaga ito. Boss Chin? Shenyan, bakit ka nandito? Paano nangyari ito? Qingyuan, ikaw ba yan? Pero, paanong... Ikaw. Ikaw ba ang nasa larawang iyon? Ikaw? Ikaw ba ang taong nasa larawan? Anong nangyayari sa inyo? Shenyan, ito ang ikinukuwento ko sa iyo, ang pinakamatalik kong kaibigan, si Su Yingluo. Yingluo, ito naman si Shenyan. Magkakilala ba kayo? Su. Su. Sabi mo kanina, ang nasa larawan ay... Ginoong Shen, pasensya na, nawala ako sa sarili ko. Kasi naman kamukhang kamukha mo ang taong nasa larawan na sinasamba sa dambana ng aming angkan. Ang larawang iyon ay ipinagawa ng aming mga ninuno bilang pasasalamat sa isang dakilang tagapagligtas at itinuring siyang tagapangalaga ng pamilya Su. Bata pa lang ako, nakikita ko na iyon, kaya tumatak na sa isip ko. Kaya nang bigla kitang makita, akala ko ay ang nasa larawan ay nagkatawang tao. Siya nga talaga yon. Iniwan niya ang larawang iyon at ipinapasamba sa mga susunod na henerasyon. Kaya ang Bip, Su na nasa harap ko ngayon, ay kanyang ina po. Kaya pala ganoon sila kamukha. Tagapangalaga, larawan, at magkamukhang magkamukha pa. Bibi, Su, maaari mo pa bang ikuwento sa akin ang tungkol sa iyong ninuno? Pati na rin ang tungkol sa larawang iyon. Siyempre naman. Ginoong Shen, maupo ka muna. Ang ninuno kong si Su Qingyuan ay nabuhay noong panahon ni Emperador Renzong ng Song at isang napakatalinong negosyante. Mahirap ang naging buhay niya noong una, pero kakaunti lang ang nakatala sa angkan. Sinasabing bumagsak ang kabuhayan ng kanilang pamilya at naiwan siyang walang masasandalan. Pero kinalaunan, hindi alam kung dahil sa anong pagkakataon. Sa sarili niyang kakayahan, ay nakarating siya sa lungsod ng Bianjing at nakapagtayo ng napakalaking negosyo. Kung gayon, ano-ano ang ginawa niya? Ang pinakasikat sa lahat ay ang pagtatatag niya ng Jinghu Business House. Gamit ang isang natatanging lihim na formula, gumawa siya ng mabangong sabon na pampaganda, mabangong pabango, at pati na rin pulbos na pampaputi ng balat. Sikat na sikat ang mga iyon sa Bianjing noon. Ayon sa tala ng angkan, siya ay may matalas na pagkilala sa magagandang produkto, mahusay magpatakbo ng negosyo, at isang taong mapagkawanggawa. Tinatawag siyang Jinghu Layman. Jinghu Layman? Noong mga huling taon niya, ipinamigay niya ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan upang magtayo ng mga paaralang pangkawanggawa at mga botika, kaya napakataas ng kanyang reputasyon noon. Qingyuan, totoo ngang nagawa niya? Naging isang alamat siya. At ang painting na iyon ng tagapangalaga ng tahanan, siya mismo ang nagpinta niyon. May nakasulat pa sa tabi ng painting. Sabi doon ay para ito sa pasasalamat sa isang Ginoong Shen na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Dahil sa tulong nito, nalampasan niya ang panganib at nakapagtayo ng sariling negosyo. Ginawa ang painting na iyon para ang mga inapo ng pamilya Su ay maalala siya habang buhay. Shen ang apelido ng nasa painting at ang pangalan mo naman ay Shenyan. Magkamukhang magkamukha talaga kayo. Nagkataon lang ba talaga ang lahat ng ito? Siguro, hindi lang ito basta nagkataon. Napakahiwaga ng mundo, may mga bagay na mahirap ipaliwanag ng lohika. Tungkol sa kasaysayan ng Northern Song, lalo na sa usaping ekonomiya at kalakalan, interesado talaga ako roon. Ang mga nagawa ni Bep, Su Qingyuan ay narinig ko na rin dati. Hindi ko lang akalain na may taong ganito kamukha sa mundo. At mas hindi ko inasahan na si Beb, Su pala ay inapo niya. Su, salamat sa pagsasabi sa akin ito. Ang pakiramdam na ito ay medyo kakaiba para sa akin. Para bang may nabunot na tinik sa puso ko. Kakaiba rin ang pakiramdam ko. Laging sinasabi ni Lolo, ang biyaya ng ninuno ay pagpapala sa mga inapo. Siguro, ito ay isang espesyal na tadhana. Tadhana, siguradong tadhana ito. Shenyan, mukhang kailangan mo talagang pumunta sa handaan. Ugnayan na ito ng mga ninuno ninyo. Bibi, Su, sa kaarawan ng lolo mo, pasensya na po kung makakaabala ako. Masyado po kayong magalang, Ginoong Shen. Kaibigan po kayo ni Sinyaw, kaya natural na panauhin ko rin kayo. Dahil personal na narito ang tagapangalaga ng tahanan, siguradong matutuwa si Lolo. Senyorito Shen, ang dating apprentice sa botika.
na nasa kabilang lungsod na ngayon ay pumayag ng tumistigo. Naaalala niya na noon, si Shen Zhenbang ay ilang beses na binago ang mga record ng pagkuha ng gamot at pinalitan ang ilang mahahalagang sangkap ng gamot. Mapagkakatiwalaan ba siya? Baka bigla siyang magbago ng isip sa huli? Si Ginoong Jiang mismo ang nagpadala ng mga tao para kausapin siya. Ginamitan siya ng diplomasya at pananakot. At isa pa, ang pamilya ng apprentice na ito ay pinahirapan noon ni Shen Zhenbang. Dahilan para mawalan sila ng tirahan. Kaya naman sa puso niya ay may matinding galit. Ganoon pala ang nangyari. Senyorito Shen, pag-isipan mong mabuti ito. Kapag nanalo tayo, malilinis ang iyong pangalan. Pero kung magkaroon ng aberya, walang magiging aberya at hindi pwedeng magkaroon ng aberya. Uncle Fu, salamat po sa inyo at kay Ginoong Jiang. Ang utang na loob na ito ay hinding-hindi ko makakalimutan. Walang anuman. May ipinasasabi si Ginoong Jiang sa iyo. Nasa oras na iyon, sasamahan ka ng pamilyang Jiang. Nay, malapit na. Malapit na ang takdang panahon. Magbantay po kayo mula sa langit. Sisiguraduhin ng anak nyo na pagbabayarin sila. Sina Shen Se at Shen Zhenbang, ang piging ng kaarawan nila, ang magiging katapusan nila. Tingnan ninyo, hindi ba iyan ang pangalawang anak ng pamilya Shen na kakalaya lang sa kulungan? Ang taong katulad niya, may mukha pa talagang humarap sa piging ng matandang Ginoong Su? Hindi lang basta humarap. Hindi ninyo ba nakikitang ang kasama niya ay si Boskin ng tindahan ng mga antigo ng pamilya Qin? Hindi siya nakaakyat sa mataas na sanga, kaya umasa na lang sa babae. Luma na ang mga balita ninyo. May narinig ako. Ang pangalawang anak na ito ay sinuwerte ng husto kamakailan. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng koneksyon sa pamilyang Jiang. Ang ginang ng pamilyang Jiang na matagal nang nakaratay ay iniligtas ng gamot niya. Gumaling siya dahil doon. Mismong si Jiang Zhenyue na ang kumilala sa kanya bilang tagapagligtas. Totoo ba yan? Siya talaga? Totoong-totoo iyan. Kung ganoon nga, ang kapangyarihan dito sa Jiangcheng ay mukhang magbabago na. Ang mag-amang ito, si Shen Zhenbang at ang anak niya ay mukhang nakatapat na ng malakas na kalaban. Huwag mo silang pansinin. Sumunod ka lang sa akin. Pupunta muna tayo kay Lolo Su para bumati sa kanya at saka natin hahanapin si Yinglo. Sino ba itong nakikita ko? Hindi ba ito ang kapatid kong nagtago lang sa bahay at hindi naglakas loob lumabas habang hagulgol ng hagulgol? Nagpalit ka na pala ng mukhang disente? Sayang lang. Dahil sa kaloob-looban mo, isa ka pa ring walang kwenta. Sige, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Baka naman nakahanap na siya ng malakas na kakampi. Pero, ang umasa lang sa babae ay kailanman hindi magiging kagalang-galang. Shense, Linwan, habang ayaw ko pang manakit, lumayas na kayo. Takot na takot ako. Sasaktan ng nakababatang kapatid ng kuya niya. Tingnan ninyong lahat. Shenyan, gusto mo bang bumalik doon at manatili pa ng 2 taon? Hindi na talaga magbabago ang masamang ugali, wala ka namang kakayahan, alam mo lang ay manakit. Sige, lumayo tayo sa ganyang klasing tao. Ginoong Shense, Binibining Linwan. Ito ang pamilya Su na nagdaraos ng piging para sa kaarawan ni Lolo. Hindi ito entablado para sa inyong panlalait at pagkakalat ng mga tsismis. Si Ginoong Shenyan ay panauhing inimbita ko. Ang basta-basta ninyong paninirang puri at masasakit na pananalita ay kawalan ng respeto sa pamilya Su. Bibi, Su? Nagbibiro lang naman kami. Biro? Para sa akin, ito ay malisyosong panghihiya. Sariling kapatid? Ikaw, Ginoong Shense, ang nag-frame sa sarili mong kapatid at umagaw sa kanyang mga ari-arian ay hindi na sikreto sa Jiangcheng. Ngayon ay nagkukunwari kayong may magandang samahan? Hindi ba masyadong peke iyan? Bebe, Su, hindi mo alam? Nakulong na si Shenyan, isa siyang rapist. Sa pagtatanggol mo sa taong iyan, hindi ka ba natatakot na masira ang dangal ng pamilya Su? Bibi, Lin, tinalikuran mo ang iyong mapapangasawa. Kumapit ka sa iba at nanira ng mga tao. May karapatan ka pa bang pag-usapan ng reputasyon? Sa tingin ko, ang dapat na mag-alala sa reputasyon ay walang iba kundi ikaw. Guwardiya. Ang 2 panauhing ito
ay tila hindi alam ang mga patakaran sa piging na ito at mukhang hindi rin sila kalmado. Dalhin sila sa kabilang silid para kumalma. Kung hindi pa rin sila tatahimik, ay paalisin na sila ng maaga. Sandali lang. Su, sa inyong lahat, nakakahiya po ang pamilya namin, hindi marunong ang mga bata, naistorbo pa ang handaan ni Elder Su. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo, pasensya na po. Ginoong Shen, pakiusap po, pagsabihan ninyo ang inyong pamilya, sa gitna ng pagdiriwang, dapat manaig ang pagkakasundo. Su, tama po ang inyong sinabi. Shenyan, anong nangyayari sa iyo? Pagkapasok mo pa lang ay nanggugulo ka na. Hindi pa ba sapat sa iyo ang kahihiyang idinulot mo sa pamilya Shen? Talaga bang gusto mong malaman ng lahat para ang pamilya Shen at ang buong Jiangcheng ay maging katatawanan bago ka makontento? Pa, pagkapasok ko pa lang gusto ko lang siyang batiin ng maayos. Pero pinalayas niya ako at gusto pa akong saktan. Tingin ko, may sama siya ng loob. Sinasadya niyang ipahiya ako sa handaan ni Elder Su para sirain ang pangalan ng pamilya Shen. Uncle Shen, hindi mo alam. Kanina, si Shen yan, nakakatakot ang mga mata niya, parang kakain ng tao. Siguradong may sama pa rin siya ng loob dahil sa pagtestigo ko laban sa kanya noon. Pero ako, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Anak kang Suwail, humingi ka agad ng paumanhin sa kuya mo at kay Wanwan. Pagkatapos, umalis ka na rito. Ang dangal ng pamilya Shen ay hindi ko nahahayaang sirain mo pa. Humingi ka ng tawad at umalis ka na. Shen Jianbang, anong karapatan mong pangaralan ako? Noon, kumapit ka sa yaman ng pamilya Shen, nagpakasal ka sa pamilya ng aking ina, pero nang babae ka sa labas, at nagkaroon ng anak. Maayos ang kalusugan ng aking ina, pero palihim mo siyang nilason, kaya namatay siya sa lason. Hinayaan mo pa si Shense, ang anak mo sa labas, na lasunin din ako para ipakulong ako. Mula nang balakin mong agawin ang lahat ng pag-aari ng aking ina, ikaw, Shen Jianbang, ay hindi ko na itinuturing na ama, kundi kaaway na pumaslang sa aking ina at umagaw ng kanyang negosyo. Nilason ng asawa? Napakatakot naman nito. Detalyado ang sinasabi ni Shenyan, at isa pa, ang pagkamatay ng kanyang ina noon ay talaga namang biglaan. Wala namang ebidensya. Si Shen Zhenbang sa Jiangcheng ay isang kilalang tao. Hindi naman siguro niya magagawa iyon. Baka naman may kinikimkim na galit si Shenyan, kaya gumagawa lang siya ng kwento. Malaking balita ito. Siguradong malaking balita ito. Ang gulo sa pamilya Shen ay mukhang malalim ang pinagmulan. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ikaw na Suwail na anak, nasisiraan ka na ng bait. Para makatakas sa kasalanan, nagawa mong sirain ang puri ng sarili mong ama, napakasama mo, wala ka ng konsensya. Wala kang utang na loob. Napakabuti ng tatay ko sa iyo noon. Ibinigay niya sa iyo ang kumpanya, pero ikaw ang hindi nagpahalaga at lumabag sa batas. Ngayon, pinagbibintangan mo pa ang tatay ko na nagpahamak sa nanay mo. Ipakita mo ang ebidensya. Kung walang ebidensya, paninirang puri lang iyan at isang malaking frame up. Kung gaano kabuti sa iyo si Uncle Shen, kitang-kita nating lahat, sadyang ikaw lang itong walang silbi at hindi na magbabago. Ebidensya? Masyadong malinis ang ginawa ninyo noon, matagal nang wala ang aking ina, kaya ang ilang ebidensya ay talagang mahirap nang mahanap, pero walang lihim na hindi nabubunyag. Mga Ginoo, narinig ninyo ba? Baliw ang batang ito, puro kalokohan ang sinasabi. Nagawa niyang gumamit ng napakasamang kasinungalingan para siraan ako na kanyang sariling ama. Napakasama ng hangarin niya. Ako, si Shen Zhenbang, ay namumuhay ng marangal at walang itinatago. Mula ngayon, puputulin ko na ang relasyon naming mag-ama, hinding-hindi ko na siya kikilalanin. Security, halikayo, ang baliw na ito na nanggugulo sa handaan at naninira ng ibang tao, palabasin ninyo siya. Sinong nagsabing walang ebidensya? Ang buong katotohanan ay lalabas na ngayong araw. Sino ang magandang babaeng ito? Napakarangya naman ng dating niya. Ang anak ni Jiang Zhenyue, si Jiang Qiqi. May dumating talagang tao mula sa pamilyang Jiang. Sabi ko na nga ba, may koneksyon si Shen Yan sa pamilyang Jiang. Ang pinakamamahal na anak ni Jiang Zhenyue ay personal na dumating. May pag-asa pang magbago? Hindi. Malaking pagbabago ito. Lagot si Shen Zhenbang ngayong gabi. Mukhang ang sinabi ni Shen Yan ay malamang na totoo. Mag-iiba na ang ihip ng hangin sa pamilya Shen. Sinong nagsabing walang ebidensya?
Shen Zhenbang, Shense, hindi ba ninyo sinabing walang ebidensya? Kamakailan. Para masuklian ang kabutihan ni Ginoong Shenyan, sinadya kong magsiyasat ng ilang bagay. At sa pagsisiyasat na ito, marami nga akong natuklasang interesanteng bagay. Shen Zhenbang, ang una mong asawa, ang ina ni Ginoong Shenyan, na si Madam Baiwan, ang katotohanan sa pagkamatay niya dahil sa sakit. Pati na rin ang nangyari 2 taon na ang nakararaan nang magsabuatan sina Ginoong Shense at Binibining Linwan upang pagbintangan at ipakulong si Ginoong Shenyan. Narito ang buong katotohanan sa kasong iyon. Narito ang lahat ng testimonya ng mga saksi. Hindi ito tama. Maliwanag na may naninira at nagbibintang sa amin. Peke ito, peke. Si Shenyan ang nagbayad sa kanya para pekein ang mga dokumentong ito. Siguradong ganoon nga. Wala akong kinalaman dyan. Pinilit lang ako ni Shense na pumunta rito. Itataya ko ang reputasyon ng pamilyang Jiang na tunay at mapagkakatiwalaan ang mga dokumentong ito at hindi peke. Naipasa ko na ang lahat ng kaugnay na ebidensya sa mga kinauukulan. Binibining Jiang. Salamat. Ginagarantiya ko, gamit ang reputasyon ng pamilyang Jiang, na tunay at mapagkakatiwalaan ang mga dokumentong ito, at walang peke rito. Naipasa ko na ang kaugnay na ebidensya sa mga kinauukulang autoridad. Binibining Jiang. Salamat. Shen Zhenbang, Shense, Ginoong Shen, batay sa mga ebidensyang hawak namin, sangkot kayo sa malulubhang paglabag at krimen. Sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Anak na Suwail, lapastangan ka. Napakalaking kamalasan nito sa pamilya natin. Akala mo ba nanalo ka na? Hindi ka pa nanalo. Matagal ko nang nilimas ang Sheng Group. Kahit mabawi mo, puro hungkag na lang ito. Wala kang napala. Paano nangyari iyon? Salamat. Nadamay ko pa kayo ngayong araw. Ano bang sinasabi mong nadamay? Kung hindi dahil sa iyo, si Shense na iyon matagal nang nilamon ang maliit kong tindahan hanggang sa walang matira kahit buto. Ngayong lumabas na ang katotohanan, naparusahan na ang masama, masaya na ang lahat. Unang beses kong nakita, ang karma sa mabuti at masama ng ganito kabilis. Medyo nakakatakot, pero mas masaya ako para sa iyo. Shenyan, sa wakas ay hindi mo na kailangang pasanin ang mga sakit at paratang na walang batayan. Natakot ba kita? Pasensya na. Sa handaan pa ni matandang Ginoong Su, nangyari ang gulo. Kahit napahiya si Lolo, alam naman niya ang totoong nangyari. Salamat sa inyo. Qing Yuan, nakilala ko na ang iyong ina po. Kamukhang kamukha mo siya. Sabi ko noon, sabay nating palalawakin ang daan, pero hindi ko natupad ang pangako ko. Ito ay... So Qing Yuan, naririnig mo ba ako? Ako si Shenyan? Sumagot ka. Ang larawan ng basag na salamin noong araw na iyon, at ang mabangis na mukha ng baliw na iyon. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Ligtas ka ba? Qing Yuan. Naririnig mo ba ako? Ginoong Shen. Ikaw nga talaga. Ligtas ka. Hindi ba ako nananaginip? Ligtas ako, maayos lang ako. Pasensya na kung pinag-alala kita. Ang enerhiya ng salamin ay tila paubos na. Natatakot akong hindi na ito magtagal.
Ayos lang po, hindi natatakot si Qing Yuan. Ginoong Shen, ang makita ka lang kahit sandali at marinig ang boses mo, ay sapat na para maging payapa ang loob ni Qing Yuan. Qing Yuan, paubos na ang oras. Makinig ka sa akin. Nakilala ko ang iyong mga inapo. Napakahusay ng ginawa mo. Isa kang maalamat na negosyante, napakayaman, at nakatulong sa maraming tao. Nagawa mo na. Higit pa sa inaasahan ko ang iyong mga nagawa. Hindi. Kung hindi dahil kay Ginoong Shen sa pagliligtas at pagtuturo sa akin, si Qing Yuan ay matagal na sanang nawala. Qing Yuan. Tandaan mo? Hindi ito ang katapusan. Ang buhay mo at ang iyong alamat ay nagsisimula pa lamang. Magkakaroon ka ng masayang pamilya at mapupuno ang iyong tahanan ng mga anak at apo. Ang pangalan mo at ang Jinghu Business House ay lalampas sa 1,000 taon at maaalala ng lahat. Ginoong Shen. Ginoong Shen, sabihin mo sa akin, paano kita mahahanap? Saan ako pupunta para makita ka? Ginoong Shen. Ang oras natin ay maaaring paubos na talaga. Mamuhay tayong bawat isa sa sarili nating mundo nang maayos. Ang lakas na ibinigay natin sa isa't isa ay ipagpatuloy at ipamana natin. Ito na ang pinakamagandang muling pagkikita. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Gayahin mo ako? Isipin mo na siguradong magtatagumpay ka, tapos sabihin mong kaya mo yan, subukan mo. Kaya ko to. Dapat mas malakas ang boses mo. Sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Ginoong Shen. Mag-iingat ako. Mag-ingat ka rin. Kahit magkahiwalay tayo, laban. Boskin, napakaganda ng ginawa ninyong exhibition. Matibay ang makasaysayang pananaliksik at bago rin ang paraan ng pagtatanghal. Ang kwento ni Su Qing Yuan, isang babaeng bayani, ay talagang kahanga-hanga. Salamat po sa papuri ninyo. Mas maraming tao ang makakilala at makaalam tungkol sa isang natatanging babaeng natabunan ng alikabok ng kasaysayan ay isang karangalan para sa akin. Lalo na ang kanyang talino sa negosyo at malayang paninindigan na hanggang ngayon ay hindi naluluma. Nabalitaan ko na marami sa mga pangunahing makasaysayang tala at antigong bagay sa eksibisyong ito ay nakakuha ng malaking suporta mula sa Shen Group at sa pamilya Su. Lalo na si Ginoong Shen Yan, tila mayroon siyang kakaibang interes at malalim na pag-aaral sa dakilang taong ito ng Northern Song. Opo, si Ginoong Shen Yan ay hindi lamang ang aming pangunahing sponsor sa eksibisyong ito, kundi nagbigay rin siya kay Su Qing Yuan ng natatanging pananaw sa kanyang mga likha at pananaliksik, pati ng mahalagang suporta. Kung wala ang kanyang suporta at tulong, ang eksibisyong ito ay hindi magiging ganito katagumpay at buhay. Ate Sinyaw, alam ko nang nandito ka. Napakaganda ng eksibisyong ito. Hindi mapigilan ng tatay ko ang pagpuri. Sabi niya, si Kuya Shenyan daw ay nakagawa na naman ng magandang bagay. Chichi, nasaan ang tatay mo at si Shenyan? Kinukulit pa ng mga tiyuhin niya ang tatay ko. Si Kuya Shenyan naman, nakita ko kanina, nandoon siya sa lounge, kausap pa ang curation team para pag-usapan ng ilang detalye. Paulit-ulit niyang sinusuri ang lahat. Napakaseryoso niya talaga. Kapag seryoso si Kuya Shenyan, ang guwapo pa rin niya, kaya lang, parang pumayat siya. Ate Sinyaw, dapat mo siyang paalalahanan. Huwag mo siyang hayaang magpuyat. At huwag siyang masyadong magpakapagod. Salamat sa pagsisikap mo, Teacher Su. Maging seryoso ka nga, Presidente Shen. May ibang tao pa rito. Bakit ka matatakot? Sa asawa kong pinakasalan ng marangal, nagpapakita lang ako ng pag-aalala, natural lang naman iyon. Sa tuwing nakatayo ako rito, lagi akong may kakaibang pakiramdam.
Tila nakikita ko ang ating ninuno sa ilalim ng ilaw na maingat na gumuguhit. Siguradong miss na miss niya ang taong nasa larawan. Ngunit ang taong nasa larawan ay wala sa kanyang panahon. At bukod doon, nakahanap din siya ng napakabuting kapareha. Naging matagumpay ang exhibit, Mrs. Shen. Ang ating pondo ng Jinghu para sa babaeng negosyante ay opisyal ng inilunsad ngayong araw. Ang diwa ni Qing Yuan ay patuloy nating ipapasa sa iba. Ito ang ginawa natin para sa kanya at para na rin sa ating sarili. Ginoong Shen, samahan at gabayan mo ako habang buhay.